Pwede pala ako mag-artista nito mga bossing. So yan, presentable paint mga bossing, ice cold aircon. Hi everyone! Isang taga TV network ang posibleng makadiscover kay Boy AC Garage. At ito marahil ang dahilan kung bakit mawawala na ang karakter ni David sa Batang Quiapo. Sa video na ito ay tingnan natin kung matutuwa ang taga TV network sa sasakyan na bibili niya kay Boy AC Garage. Panoorin natin ang video na ito. Mga bossing, bali magandang hapon sa inyong lahat. Yan, bali meron sa atin nag-walking ngayon. Sila sir ay galing pa ng Santa Rosa, Laguna. Boss, bago tayo magtawaran, baka may gusto ka lang mo ng batiin or i-shoutout. Yung dati kong mga katrabaho dyan sa ABS-CBN. Sa ABS-CBN ka, boss? Pwede pala ako mag-artista nito mga bossing. So, yan, boss. Nakikita nila ako dyan, ako. Baka may babatiin ka pa? Yun lang. Saka yung family ko dyan sa Quezon. Eto, gano'n nakatagal nakapalo kay Boy AC Garage? 2 years na. 2 years na! Grabe! Alam ko lahat ng issue niyan. Alam na talaga. Pati yung tinatago niya itong bunsong anak doon sa... Ay, dyan! Grabe naman yung bossing. Ra-issue pa ka. Bossing ka naman sa mga basher. Yun lang. Naman sana kasi tulad namin naghahanap kami. Napapapunta kami sa malayo. Nakagagawa ng fake account. Yun. So yun nga pala mga bossing. Remind ko nga lang pala kayo ulit tungkol sa fake account. Yung legit na account ko is Angelica Tapia na may 752k followers. Tapos yung Boy AC Garage na napalitan ng pangalan ANA Cars, merong 1.3M followers. So yun lang yung legit mga bossing, mag-ingat tayo sa mga scammer. Magkano tawad natin? 1.45. Dagdag eh! Alam mo na yun boss, huwag tayo magpahirap sa sarili natin kalauban. Hindi ka lang mamawa sa naghanap buhay boss? Naawa ka rin sa akin. Naawa rin buhay tayo pamilya. Yeah. Ilan na ba anak mo boss? 3. 3. Malaki na. Malaki na. Nyo, ay, Lan! Wala mo na sahod ngayon. Linggo pa naman ngayon, patay ka! Yor, wala mo na sahod! 145 ang tawad sa Rebo eh! Ano? Hindi mo sa malam mo? Baka kasi mo naman! Takot na takot walang sahurin! Boss, kahit 148. Maggagas pa tayo, ibigay mo na sa akin muna. Hindi ka na talaga maawa sa akin. Hindi ka na talaga maawa, bossing. Boss, makaawa rin ako sa iyo. Wait lang, bossing ha. Papakita ko muna yung unit. So yan mga bossing, bali nakursunadaan nila boss itong Toyota Revo natin na sports runner mga bossing 2.0 EFI mga boss. So yan, presentable paint mga bossing, mga kapal-papat na goma niyan, origam plate syempre, buong mga headlight, then yan, ice cold aircon to mga boss. So manual transmission, power window, power steering yan syempre mga bossing, ice cold aircon. So yan, sports runner mga boss. Issue niya lang is may mga portion na faded, pero syempre sila na bahala dyan. Ipon muna ulit daw sila, then bago ipahilamos. Pero still good condition at galing pa to ng North Caloocan. Halika na dito boss, huwag matuloy ko ito. Ano boss? 147. 145 na boss. 147. Hindi ka na talaga maawa sa naghanap buhay, boss? Parang naman sa naghahanap buhay. Hindi paresan tayo. Ay, pares lang. Pares tayo may pangangailangan. Ano lan? 145 daw. Bigay na nga natin. Anong oras pa kayo dumating dito, boss? Kanina pa kayo? Mga 3:45. Anong oras kayo bumiyahe? Tanghali. Tanghali? Ompo. Alas. Di. Mag-alas 12. Gar! Commute lang. Wala tayo pang Red Doors pumayanin to. Huwag na muna kayo mag-happy happy. Gin na lang muna. Gin na lang muna kami nito, boss. Tayo dyan, boss. Nakakalasing din naman yun. Nakakalasing na. Mas mabilis mo nakakalasing. Nakakasulog na katay balabala. Dahil sabi Red Doors talaga, boss. Yung atay doon. Red Doors. Magalit si boss, May magalit. kasama yan. May benefits yun sa kalusugan. Ang gin, nakakatanggal ng plema. Para si Junior Lai mahilig sa gin, eh, Nyar. 145 daw, bibigyan ka ni sir ng dalawang 4 kantos. Sige boss, bigyan na natin 145. So yan mga bossing, bali binigyan na natin for only 145k yung ating Toyota Revo. Dahil legit followers naman si boss. Boss, wala ka na pang message para kay Boy AC Garage? Boy AC? Balita ako, maraming issue yun pero
bumili pa rin kayo. Siyempre, ano naman natin. Issue, bumili pa rin kayo. Yan. Boss, maraming To see is to believe. Boss, maraming salamat Hindi sa wala ano. mga basta-basta. Legit followers talaga si Bossing. So yan, bali re-receive na lang natin payment nila, boss, para makabiyahe na rin sila pa Santa Rosa, Laguna. So yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. More power sa issue. Sa lahat ng nagtitiwala at patuloy na nag-a-avail dito sa Boy AC Garage. Gang, gang. Nakita natin yung binilin sasakyan ng taga TV Network. Kung itong si Boy AC Garage ay mag-aartista, ay para sa akin ang taas ng potensyal ni Boy AC Garage na maging artista dahil napakagaling niyang magsalita. Hindi siya nauutal kahit may posibilidad na may sira ang sasakyan na binibenta niya. Kung isang normal na tao ang magsasalita na katulad ni Boy AC Garage, ay panigurado na aatakihin na ang normal na tao sa kaba. Pero kung narinig nyo ang boses ni Boy AC Garage, ay hindi man lang siya nabulol o nautal sa pagsasalita. Kaya sa tingin ko ay bagay na bagay yung role ni Boy AC Garage bilang kapalit ni David sa Batang Quiapo. Kung ako sa'yo, ay i-grab mo na yan pagiging artista mo, Boy AC Garage, kaysa nagbibenta ka ng mga garantisabog na sasakyan dyan. Kaya kung nasabing garantisabog ang rebo na iyon ay dahil sa presyong 140,000 ay paniguradong mas mababa na bili ni Boy AC Garage ang rebo na yan. Posibleng nabili niya ang rebo na yan between 70,000 pesos to 90,000 pesos. Ngayon ay kung isa kang first owner ng rebo na yan, ay ibibenta mo ba ng 70,000 pesos lang yan kung nasa maayos pa na kondisyon? Kung ako ang first owner at maganda pa ang kondisyon ng rebo, ay ibibenta ko yan ng 250,000 to 300,000 pesos. Ngayon, ay bakit mababa ang benta ng first owner? Iyan po ay dahil may sira na ang rebo na yan, at ang sira ng rebo na yan ay paniguradong maipapasa sa makakabili. Ang masama po kasi dito sa Pilipinas ay ang mga segunda manong sasakyan dito sa atin ay binibenta dahil may sira na. Hindi katulad sa ibang bansa na kapag 5 years na ang sasakyan ay pinapalitan na nila. Kaya kapag bumili ka ng segunda manong sasakyan katulad sa Japan or Amerika ay paniguradong sobrang ganda pa ng kondisyon. Dito sa atin na hindi ganoon. Binibenta na ang mga segunda manong sasakyan dahil may malala na itong sira at ibinibenta na lang ng palugi ng mga first owner. Gagawa naman ng mga buy and sell ng pansamantalang lunas at bahala na ang makakabili kung abutin sa kanila. Para sa akin, nakakalungkot ang mundong ito na makarecover ito sa pandemic. Nawalan na tayo ng malasakit para sa kapwa-tao. Tanging pansarili na lang nating kapakanan ang iniisip ng bawat isa. Sana bumalik ang dating panahon kung saan pag narinig mo ang salitang Pilipino ay pagmamahalan, pagkakaisa at pagbabayanihan ang tanging maiisip ng bawat isa. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.